Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about WPs nating mahal. So ang video ito ay mula na naman kay Summit Media Philippines. So meron itong pamagat na Breaking Philippine Coast Guard nag-counter-attack sa China. Rumesbak gamit ang LRA device. Nabingi, grabe. Sobrang lakas pala ng putok no, nabingi. So, mga kanoysi, bago natin simulan Summit Media Philippines, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoys. Mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Breaking Philippine Coast Guard nag-counter-attack sa China. Rumesbak gamit ang LRA device na bingi. So again, Summit Media Philippines, Pilipinoysi. Like, comment, share, subscribe. Start. Isang bagong insidente na naman ng pangharas ng China ang iniulat ng Philippine Coast Guard na naganap sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea at ito ay nangyari noong Biyernes, January 24. Ayon So 5 days ago. sa PCG, hinaras ng Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy 4106, 5103 at 4202 ang BRP Dato Pagbuaya MMOB 3003 at Dato Bancao MMOB 3004 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR habang patungo sa Sandy Cay nang nagdala ng mga tauhan para sa isang marine scientific survey at sand sampling. Nag-deploy din ang China Coast Guard ng 4 na maliliit na bangka habang may isang helicopter naman na nakaposisyon sa low altitude na lumika Triggered na naman sila, men. na mapanganib para sa BFAR para sa pagbuga ng hangin o propeller. Propeller what? Hala. Wait lang, nawala ang signal. Uy, wag kang mawala signal. Nasaan na ba? Wait lang guys, nag-loading. Hindi ko rin na-expect yun. Pero yun nga, January 24 daw ano. So bago pa lang, I think 5 days or Was! Pero hindi nagawa ng 4 na maliliit na speedboat ng China na makalapit ng bahagya sa grupo ng mga Pilipino dahil Nice. At least natututo na ng konti yung Philippine Coast Guard natin or yung BFAR. Hindi, yung BFAR, solid talaga yung BFAR, men. Solid talaga yung BFAR so far. naka-defensive mode ang ilan sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng paghawak ng mga armas ito na nakatutok sa mga Chino bilang babala na hindi dapat lumapit ang mga ito sa kanilang mga kinalalagyan. Isa itong counter-attack na ginawa ng mga Pilipinong nagbabantay sa mga scientifico na mangungulikta ng datos ng mga buhangin sa nasabing atol malapit sa Dapat talaga anuhin natin yan, men. Like gawin natin parati yung pagka-counter-attack para syempre yung China is maano sila ba? Ano yung word na taha? Maano sila ba? Mamaya na mental block ako. Pag-asa Island na ginawa ng China na iposisyon ang kanilang helicopter sa mababang altitude dito para lumikha ng pagbuga Maging hesitant pala, yun yung word. ng hangin sa mga buhangin na makakapinsala sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard at mga kasamang mga scientifico. Pero matapos ang 30 minuto na pananatili sa Sandy Cay, minabuti na ng mga tropa ng mga Pilipino na lisanin ito upang maiwasan pa ang matinding pinsala sa kanilang grupo. Okay. Samantala, lalo pang nagiging mainit ang manggaan ng China at ng Pilipinas nang gumamit ng Long Range Acoustic Device o LRAD noong Sabado. Ang Chinese vessel uses hazardous acoustic device to harass PH vessel of Zambales. isang barko ng China Coast Guard na naglalayag sa baybayin ng Zambales sa West Philippine Sea upang muling guluhin ang Philippine Coast Guard. Sinabi ng PCG na ito ang unang pagkakataon na ang CCG-3103 na pumalit sa CCG-3304 sa pagpapanatili ng illegal na patrol sa lugar ay gumamit ng LRAD laban sa 54-meter vessels ng PCG na BRP Cabra na Mahilig talaga sila sa ganyan yung panghaharas nila na pwedeng ikapahamak. 'Di ba? Tapos kapag yan pinalagan mo, men, biglang gagamit yan ng word na respect, wag nating painitin yung tension. Pero sila mismo sa sarili nila
puro kahunghangan Patay. yung ginagawa. Sa baybayin ng Zambales. Ang LRAD ay inilarawan ng mga crew ng Philippine Coast Guard bilang isang aparato na gumagawa ng mas mataas na antas na desibel na maaaring makasakit at makapapinsala sa pandinig ng isang tao. Binigyan din ng PCG Para pala siyang sonic attack, sonic wave attack, or sound attack. Okay? na ang CCG-3103 ay lumilitaw na nag-escort sa mas malaking sasakyang pandagat ng China Coast Guard na CCG-5901, kung hindi man ay kilala bilang the Monster Ship of China. Sa kasalukuyan, tinutulak ang CCG sa posisyon sa pagitan ng 90 at 95 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales ng mga barko ng Philippine Coast Guard. Malapit pa nga yun yung 92, dapat 200 agad din, palabasin talaga sila sa teritoryo natin. Sinabi mismo ito ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. Pero nasa loob pa rito ng 200 nautical miles, diba? Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at So parang saka na tayo magdiwang kapag wala na talaga. patuloy ang ginagawang operasyon ng ating mga otoridad na pigilan ang pangimasok ng mga barko ng China sa ating malasasakupang mga karagatan. Yun. Siyang tunay at dapat lang, di ba? So yun lang naman mga kanoises. So again, ang video yun ay mula kay Summit Media Philippines. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. So again, original video link in the description box below. Panoorin nyo rin Summit Media Philippines. Subscribe nyo rin. So kita nyo naman yun, men. Grabe na talaga tong Chinang to. Wala talagang kadala-dala, no? Buti na lang talaga yung Philippine Coast Guard natin is natuto na rin talaga sila. Nagka-counter-attack na sila, no? Which is good thing yun para sa atin kasi yun naman talaga yung dapat gagawin ng Pilipinas, di ba? Para hindi din isipin ng China na nagwagi sila lang yung hari-harian or naangkinan nila yung teritoryo natin. So, dapat din natin silang pakitaan na, hey, ayaw namin tong gantong asal mo. Hey, ayaw namin yung mga ginagawa mong ganto. Dapat sundot-sundutin din sila. Kasi yun nga, kapag pinababayaan natin, maaring ikapahamak pa natin yan. Or, maaring magbigay tayo sa China ng motivation palalo na parang, okay, ipagpatuloy nyo lang, ipagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo, hindi naman kami papalag. So, parang yun yung magiging mindset nila, yun yung paniniwalaan nila. So, mas lalong magiging kawawa yung Pilipinas, So, buti na lang talaga, Philippine Coast Guard, nagka-counter-attack sila. Tapos yun nga yung BFAR din. Sobrang saludo din nun kasi yung BFAR kasi yung tipong pasaway ba yung term or something like that. Pero yung pinaglalaban talaga nila or sila talaga yung kumbaga ang tapang din talaga nila 'di ba? Pinapakita din talaga nila sa China na no, hindi sa inyo tong teritoryong to. So hindi kayo yung masusunod. Kaya nga mas pikon talaga yung China diyan, 'di ba, sa BFAR. Tapos yun lang. Kakatawa lang ding isipin na kapag tayo yung re-rest back, 'di ba? Tayo yung pag-iisipan pa ng China na tayo yung naghahanap ng gulo. Something like that, 'di ba? Ang katunayan naman yan is rumesback lang tayo or pinaglaban lang natin kung ano yung sa atin. 'Di ba? Parang tumindig lang talaga tayo. Pero yun nga, diyan naman talaga magaling yung China, yung mambaliktad ng sitwasyon. Buti na lang din talaga is na-studyhan na ng maayos ng Philippine Coast Guard natin or ng BFAR natin yung mga galaw ng China. So, sana time will come, patuloy na yan or tuloy-tuloy na yan yung mga counterattacks na yan para syempre ma-intimidate din yung China sa mga ginagawa nilang hindi mabuti sa bansa natin, di ba? So, yun lang naman muna, men. Yun lang naman muna. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. And then, yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Summit Media Philippines, Pilipinas, like, comment, share, subscribe. Pilipinas is out.